Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ito ang pangalawang paksa natin na tinatawag na sifatul ihram o pamamaraan ng pag-ihram. Ang una-unang gagawin ng taong magsasagawa ng Hajj ay ang pag-ihram. Ano nga ba ang pag-ihram? Ang pag-ihram, ito ay ang pagpasok niya, no? Ang layunin niya sa pagpasok sa kalagayan ng ihram. Pero bago siya mag-ihram, dapat ay meron muna siyang mga gagawin na sunnah na dapat niyang gawin. Una, dapat ay putulan niya ang kanyang kuko at ang kanyang bigote. Alisin ang mga buhok sa kilikili, pati sa maselang bahagi ng katawan. Pagkatapos, maligo. Pagkatapos ay magbabango sa katawan at hindi sa kasuotang ihram. Pagkatapos nun, ay isusuot na niya ang pangsuot na ihram. Para sa mga kalalakihan, yung dalawang telang puti na malinis, tinatawag itong rida at izar. Para naman sa mga kababaihan, ay magsusuot sila ng mga kasuotan na kahit anong kasuotan at wala itong kahit anong kasuotan na pangbabae, ang importante ay matatakpan ang kanilang buong katawan at kahit na anong kulay nito, at ang importante ay hindi ito kahalintulad ng mga kasuotan pang lalaki. Okay. Kapag nakasuot na niya ang ihram, ay hindi nangangahulugang nagsimula na dito ang Hajj. Bagkus, dapat ay magniya siya. Okay? Magniya siya. Ibig sabihin ng pagniniya ay paglayon na siya na ay papasok sa kalagayan ng ihram at ito dapat ay nasa miqat na. Yung pagsuot niya ng ihram, pwedeng sa miqat at pwedeng hindi pa siya makarating sa miqat. Pero yung pagniya o yung pag-ihram na papasok na siya sa kalagayan ng ihram, nararapat na sa miqat ito. Sasabihin niya ang labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj kung ang kanyang hajj ay tamattu'. Sasabihin naman niya ang labbaik Allahumma umratan wa hajjan kung ang kanyang hajj ay qiran, at sasabihin niya ang labbaik Allahumma hajjan kung ang kanyang hajj ay ifrad. At kapag nakapasok na siya sa kalagayan ng ihram, ay magsisimula na dito ang lahat ng mga pinagbabawal habang naka-ihram ang isang tao. Pagkatapos nun, ay tutungo na siya o pupunta na siya sa Makkah at ang sunnah ay magtalbiya. Sasabihin niya habang papunta sa Makkah ang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Uulit-ulitin niya ito at ito ay para lamang sa mga kalalakihan, hindi para sa mga kababaihan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.